Mga kwento ni Felmo. Muli pa kaming dumistansya. Sa pagkakataon na ito ay bumaling kami kay Bal. Sinanyasan namin na bumaba na ito. Binaba nito ang daladalang bag na gawa sa sako. Puno yun ng uhay ng palay na tuyo at mga maliliit na sanga ng niyog, pangbaga kung sakaling kailanganin namin magsunog. Dali-daling bumaba ang kaibigan namin na ito bago kami tuloy-tuloy na lumapit sa bahay na yon. Bago ang pagkakagawa ng bahay na ito, berdeng-berde ang bakod at kawayan. Ultimong ang bubungan. Berdeng-berde ang dahon ng niyog. Amoy sariwang kawayan. Ultimong ang biyak o ang loob na parte. Puting-puti pa. Na ibig sabihin lamang ay bagong tayo ang lugar na ito. Dahan-dahan kaming lumapit ni Ruel at nagkubli sa pinakamalapit na mapunong parte. Yung setup ng lugar ay ganun pa rin. Isang parisukat na bahagi. May mga nakahanda at nakapwesto sa labas. Pero sa pagkakataon na ito, kokonti lamang sila. Sa pagkakatanda ko ay hindi aabot ng 15 o 10 lamang ang naroroon. Kasama na ang kung sino o ilan man ang naimbitahan nila. Mabango ang luto doon. Tumingin-tingin pa kami sa paligid at kumpirmadong wala ng iba pang kabahayan sa lugar na yon, maliban sa bahay na ito. Iniwan ko ang iba kong gamit na magsasanhi ng ingay noon. Iniwan ko ang lahat ng yon sa pwesto ni Ruel. Dahan-dahan kong ginapang ang lupa para makadikit sa bakod at makasilip sa may siwang. Hindi ko masipat si Juan o si Johnny nung una dahil mausok ang loob. Mabango ang amoy ng luto pero sa tuwing naaalala ko yung kung anong posibleng mga halo doon sa ricados na yon, parang umiikot ang sikmura ko. Walang ano-ano. Humina na ang mga usok at mga lutuin. Unti-unti kong naaninag ang mga tao doon. Kokonti nga lang talaga sila. Sa hindi kalayuan ay nasipat ko si Juan at Johnny. Nasa may isang lamesa, kumakain at umiinom. Nahihiya-hiya pa si Juan pero mukha namang nakikitawa sa kwentuhan ng mga taga ron. Hindi ko alam kung sino ang bisita sa hindi. Kakaiba naman ang itsura ng mga ito. Kung sa sarili kong karanasan ay parang mga simpleng nangangaso o magsasaka lamang. Meron akong nakikitang parang may kaya ang kasuotan. Naka-elephant pants, kulay kaki. May mga nakapolo pa at nagniningning ng pumada ang mga buhok ng mga ito. Wala akong mamukaan. Walang mukha ni Mang Ador. Walang mukha ni Tino ang naroroon. Hindi ako nawalan ng pag-asa sa pagsilip pero wala talaga. Magkakalahating oras na akong nakadapa lamang doon kung tatansyahin. Tuloy-tuloy ang kasiyahan at wala ka talagang paghihinalaan. Tumatawa na rin si Juan at maingay na nagkikwento. Hanggang sa walang ano-ano, merong tumayo na isa. Nagtanong ito ng palikuran gawa ng sumasama daw ang pakiramdam niya. Pupunta daw ba siya sa bandang likuran? Natahimik ang halos lahat ng nandun. Nakatitig lamang dito sa tumayo na ito na para bang may inaantay. Bigla namang tumayo ang isa pang kasama at ang sabi ay mamaya na daw sa palikuran. Kung gusto niyang magbawas o umihi ay doon na muna siya sa labas, sa may mismong harapan ng bahay. Binitbit siya nito doon. At pagkatapos noon ay bumalik na naman sa usual na ingay ang mga taong naroroon. Yun ang medyo magulo.
Sa mga naroroon maliban kay Juan, hindi ko alam kung sino ang biktima at kung sino ang mga mambibiktima. Pero dahil doon sa narinig ko, nagkaroon ako ng ideya. Dahan-dahan akong gumapang pabalik kay Ruel. At ganun na lamang ang pagtataka ko, Sir Seth. Lumingali nga ako. Andun ang mga naiwan kong gamit pero nasaan si Ruel? Nagpanik ako, kinabahan. Hindi ko narinig yung galaw niya o ano. Bigla akong napaatras at lumayo ng konti sa may bandang mas mapuno pa. Tinalasan ko yung pandinig ko at paningin. Kahit isang anino lang sana ang makita ko. Alam niyo yung kaba ko? Yung dinig na dinig mo yung kalabog sa dibdib mo na para kang madudumi. Ganon na ganon. Hindi ako tumayo sa kinadadapaan ko. Ang isa pang ipinagpapasalamat ko noong mga panahon na yon ay walang mga alagang aso yung mga ito kaya naman hindi kami na ano. Tapos dito, may naririnig na akong konting kaluskusan. At maya-maya pa ay merong aninong gumalaw mula sa pinakalikuran banda ng bahay na yon. Hinawakan ko kaagad ang nakasukpit ko na patalim at abo. Kahit makaisa lamang siguro, ayos na sa akin. Palapit ng palapit ang anino sa una naming pwenestuhan ni Ruel. Pagapang ito, nang makalapit ay naibaba ko bigla ang patalim ko. Si Ruel yon. Hinanap ako ni Ruel. Nabawasan ang kaba ko at nang lumingon siya sa parte ko, kinawayan ko siya. Meron siyang itinuturo sa may bandang likod ng bahay na yon. Senyas siya ng senyas sa akin. Napaisip ako noon, hindi kaya may nakita si Ruel sa likod? Ano kaya yon? O hindi kaya, alam niyo na siguro yung naiisip ko sa kung anong meron sa likod bahay na yun, di ba? Sumenyas ako kay Ruel na lalapit ako sa kanya. Pagkalapit ko, dali-dali kong pinulot ang lagayan ng gasolina ko sa maliit na bote. Pati yung itak kong tinanggal sa pagkakasukbit. Payuko at paluhod kong binaybay yung pinakamababang parte ng lupa. Ganon sila kakampante, Sir Seth. Hindi nila bantay sarado ang labas ng lugar nila. Nagsasaya sila sa loob at wala silang pakialam kung meron bang makakadiskubre sa kanila noon. Nakarating ako sa bandang likuran. Wala itong bakod gaya ng inaasahan. Sa malayo pa lang ay nakikita ko ng isang lamesa at isang parte na hindi ko alam kung malaking puno ng kahoy na putol na pabilog o malalaking bato na may nakapatong na uhay din ng mga palay at ng tela sa taas nito at merong nakatumpok sa tuktok. Alam kong karne yon. Meron akong nahagilap na tenga na katulad ng sa tenga ng baboy. May pagkakaiba ang itsura doon sa naranasan ko pero halos ganun din ang setup. Nanginginig ako sa lamig at kaba pero namamawis din ako sa takot nun. Wala pang laman ang isang lamesa. Ibig sabihin ay hindi pa nagsisimula ang kainang nilagyan nila ng pampatulog o pampantok. Ang sabi ng manggagamot na gumamot sa akin noon, marahil ang ginamit nilang hipnotismo para antukin ang mga biktima nila ay isang uri ng orasyon sa may pagkain. Lalo na at ang mga pagkain ng biktima ay nakahiwalay sa mga talagang nakatira doon. Di bali nang wala si Tino o si Mang Ador. Ang importante ay may sapat kaming ebidensya para dito. Sa tansya ko ay mga ilang oras pa bago makabalik si Bal. Nakala ko talaga ay manghihingi pa ng tulong noon. At hindi pa nakakahanda ang mga hihinga niya ng tulong. Madami akong iniisip habang tinititigan ko yung mga nakatumpok na karne.
Pero hindi ako agad-agad dapat gumawa ng aksyon hanggat wala kaming kasama. Dihado kami at kahit nakatakas ako noong una, alam ko na maliit lamang ang tsansa noon sa kadahilan ng meron akong dalang proteksyon. Pero noong mga panahon na muli kaming umakyat, may dala kaming panlaban pero hindi kasing epektibo nang binigay sa akin ni Tino. Tinandaan ko ang daan. Gumapang pa ako ng konti sa may damuhan. Yung tipong matatanaw ko si Ruel. Nakatitig lamang yung isa sa akin. Palalim na ang gabi nun, Sir Seth. At sa pagkakataon na ito, dito ko napansin na habang lumalalim na nga ang dilim, ay para bang mas lalong lumalakas yung abilidad nila. Yung pwesto ko na noon ay nasa may kanto ng pader ng bahay na malapit sa pintuan palabas sa likuran. May narinig ako nag-uusap doon. Na ipakain na nga raw yung dapat ipakain dahil nagsisimula na silang magutom para maaga silang makapagsayahan. Akala ko yun lang. Pero napatras akong bigla, Sir Seth, nang bigla ko na lamang marinig ang tanong ng isa sa mga nag-uusap na yon. Boses babae. Naamoy mo yon? Sa labas. Dagli-dagli akong matras sa pinakatahimik na abot ng aking makakaya. Iniwan ko ang gas saglit sa may malapit sa likuran. Tumakbo ako palapit kay Ruel. Sinenyasan ko siya na yumuko noon. Habang dahan-dahan kaming umaatras, hanggang sa umabot sa puntong gumagapang na kami. Doon kami pumwesto sa padaos-dos na parte ng bundok, kung saan ang tanging nakaharang na lamang ay ang ugat ng puno. Naalala ko yung damo sa mga ilog noong tumakas ako. Sabi ko ay sumisid kami sa damuhan at mga nalaglag na dahon. Nagmatsyag ako. Maya-maya pa, napansin ko yung babae na lumabas doon sa may likuran. Sumilip. Nakatingin na sa dilim ng paligid na para bang kitang-kita niya lahat ng nakapalibot sa kanya. Napalaki ako ng mata. Nang matuntun niya ang pinag-iwanan ko ng gas noon. Inamoy niya yon. Binitbit. Muling lumingalinga sa paligid. Hindi namin alintana ni Ruel noon ang kate at pawis na dala ng ginapangan namin pero tingin ko ay nasa may tamang layo kami para hindi kami maamoy. At isa pa, ang ihip ng hangin noon ay padireksyon na papunta sa amin kaya naman natutunaw ng hangin palayo ang amoy na yon. O di kaya natataboy yung amoy namin. Binitbit niya ang gas sa loob. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako na yon ang nakita niya. Kasi kung dinala ko pa yung gas na yon, siguro natuntun niya kami, di ba? Hindi na kami gumalaw nun. Doon ko napagtanto na masyado lang ba akong malapit kaya naaamoy niya ako? O talagang lumalabas ang pagiging aswang nila kapag gabing-gabi na. Hindi kami gumalaw sa pwesto namin. Pero naririnig namin na lalo silang nag-iingay. Kain lamang daw ng kain. Mga bagong luto o bagong batch ang niluluto nun. Ito na ang parte na siguro ay may pampatulog ng pagkain na ito. Hindi na namin alam kung ano pa yung hinihintay namin nun. Nagsimula na rin akong questionin si Val. Baka mamaya kasabwat pa yun, di ba? Kalahating oras pang nakalipas. Bigla na lamang kaming nakarinig ng mas malakas pang tawanan. Sobrang lakas talaga na hindi nila alintana kung may makarinig sa kanila. Ilagay na sa likod yung mga yan at nang malinisan. Huwag niyo nang uulitin yung dati
Pinatay nyo agad bago katayin. Maganda yung gumagana pa yung mga laman loob habang binubuksan. Para sariwang-sariwa. Kinilabutan na ako nun. Gusto ko nang sumugod pero natatakot ako. Madadagdag lamang ako sa magiging pagkain nila. Si Ruel, nangangatog na at paiyak na rin nun. Sinisiko ko na lang. Uwi na ako. Umalis na tayo dito. Kinapitan ko na mahigpit si Ruel matapos niyang ibulong sa akin yan. Dinikit ko ang bibig ko sa tenga niya sabay bulong na makikita nila tayo pag tumayo tayo dito. Hindi ako sigurado kung maririnig nila yung kaluskusan natin pero hanggat maaari ay huwag kang gagalaw, Ruel. Mabuti nang magpaumaga tayo dito. Kung hindi nila tayo babalikan. Yumuko si Ruel at siniksik ang noo niya sa lupa. Tapos, biglang nagkaroon ng katahimikan. Yung ingay na mga nandon. Para bang pababa ng pababa ang volume. Hanggang sa wala na akong marinig. Ang alam ko noon, hindi sila gumagalaw. Nanatili na lamang sila sa kani-kanilang mga pwesto doon sa loob. Hindi ko alam nung una kung ano ang ginagawa nila. O di kaya ay nakikimatsyag ba sila noon. Kinakabahan na rin ako. Nagdadasal ako na sana ay hindi nila kami naramdaman. Hanggang sa may napansin ako na may lumabas sa may bandang likuran. Parang nagliligpit. Mga ilang minuto pa bago ko maintindihan ang ginagawa nila. Dahil magmula sa kinaroroonan namin, ilang metro magmula doon ay meron kaming naririnig na mga yabag. Kasabay ng liwanag ng mga ninggas ng apoy. Ibig sabihin, naramdaman na nila noon yung pagdating ng mga papalapit malayo pa lang. Kaya sila tumahimik. Sa parte namin ay nakikita namin yung bawat ginagawa sa likod na parte ng bahay. May inaasikaso, nagmamadali, may tinatago. Nang makalagpas sa amin ang mga grupo ng naglalakad na yon, nabuhayan kami ng loob ng makitang nasa may bandang unahan si Bal. Kasama nito ang grupo ng mga kalalakihan ng iba ay meron pang uniforme na pang-alagad ng batas. Sa labas pa lamang ng tarangkahan, sinalubong na sila ng ibang mga kalalakihang taga doon sa loob. Dali-dali naman kaming tumayo. Dahan-dahang kinuha ang mga naiwan naming gamit ni Ruel sa isang puno. Hindi muna kami sumunod sa kanila. Magandang gabi sa inyo. Ano meron? Mukhang nagkakasiyahan ata kayo Tsaka taga dito ba kayo? Tanong ng isa sa mga kasama ni Bal. Konting salo-salo lang. Alam nyo naman kapag tagutom kailangan bumawi. Sagot ng isa sa mga lumabas sa bahay. Lumingalinga ang mga hindi ko alam kong otoridad. Ganon? Pwede ba kaming pumasok? Dito na umangal ang mga taga ron. May sinasabi na sila na salo-salo yon. Wala dapat makakasira ng kasiyahan nila at hindi naman talaga imbitado yung mga dumating. Pagkatanong ni Bal kung nasaan kami o kung may nakita ang mga taga roon na dalawang lalaking nauna sa kanya, dun na kami lumabas. Sabi namin, nandito kami. Hindi kami nagdalawang isip na nagsabing nasa likuran yung mga katawan. Doon ay biglang sumingit ang isa sa mga babae. May ibinubulong sa kasama niyang nasa labas habang nakatitig sa amin ni Ruel. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito yung babaeng nakaamoy at kumuha ng gas ko nun. Walang nagawa ang mga tao doon kundi papasukin kaming lahat.
Humarang pang ilan ng mga lalaki sa labas pero nakipagbanggaan ng mga kasamahan namin na may kalakihan din ng katawan. Tuloy-tuloy kaming lahat papasok. Hindi ko makita si Juan. Kinabahan ako. Pasigaw akong nagsabi ng, "Sa likuran. Dumiretso kayo sa likuran." Pagkarating sa likod, wala na kaming naabutang katawan at mga karne. Pero sapat na yung makita naming may mga mantsa ng dugo sa paligid. Tumingin ako sa lamesa. May nakita akong isang putol ng buo pang kawayan nun. Meron itong dugo sa isang dulo na para bang ginamit itong pampalo sa kung sino. Siguro, yung isa sa mga scout ay may naaninag sa bandang unahan. Nagsigawan na kami at kanya-kanyang takbo para habulin yon. Ang sabi ng unang nakaaninag ay may mga tumatakbo umanong may buhat-buhat na kung anong mahabang katawan na nakapulupot sa may banig. Humabol kami. Yung mga kasama namin na nakauniforme ay nagkasa ng kani-kanila mga baril. Malayo-layo na kami noon sa bahay kung saan kami galing nang bigla na lamang naming napansin na nasusunog na ito. Malakas yung pagmumura sa Espanyol ng isang kasama namin. Sabay sabing sinunog nila yung mga ebidensya. Parang ang pakiramdam namin, nasalisan kami, Sir Seth. Ang hinahabol namin kahit na may mga buhat-buhat ay napakabilis. Hindi namin maabutan. Pinagpatuloy namin ang pagtakbo sa paghabol noon. Yung maliit na patalim lamang noon ang daladala ko sa kamay. Hanggang sa pagkatapos ng ilang minutong takbuhan, naramdaman na lamang namin na tumatakbo kami sa madilim na parte ng bundok. Yung tipong yung dala nilang mga sulo ay hindi makatagos ang liwanag. Ganon kasukal ang gubat dati sa mga bundok nung hindi pa ito kinakaingin at kinakalbo. Nagsasagutan na kami ng takbo lang. Dito na kami nakakarinig ng mga kakaibang tunog. Tunog ng mga angil na ni minsan ay hindi ko pa narinig sa talambuhay ko. Ipapaliwanag ko yung tunog sa paraang maiintindihan ng lahat. Pinaghalong hinga ng kalabaw. Malaking boses ng umaangil na aso na merong hingal at hinga ng tao. Ganon na ganon. Yung alam mong nanggagaling pa rin sa tao yung mga tunog na yon. Hindi ko alam sa mga kasama ko pero sa dami ng yabag na nakikisabay sa mga gilid namin nun, mukhang hindi na kami ang tumutugis. Kami na ang tinutugis. May narinig kaming boses noon ang sabi ay, "Huwag tumakbo." Tumigil kaming lahat. Nagdikit-dikit. At kahit na wala nang humahakbang sa amin ay meron pa rin kaming naririnig na mga yabag na nakapalibot. May mga anino kaming nakikita na kumukubli sa mga puno nun. Ang malala ay napapalibutan kami. Ni hindi namin alam kung saan na kami dadaan. Nagsalita si Bal. Wika niya. Hahakbang siya. Sumunod kami. Walang mag-iiwanan. Paikot o pabilog ang pwesto naming lahat na magkakaharap sa labas ng bilog na ginawa namin. May pilit hinahagilap si Bal at bilang taong bundok ay pinagkakatiwalaan namin ito. Palipat-lipat ang paningin ko sa mga aninong nakakubli sa paligid nun. Sumusunod ito sa amin. Sa bawat hakbang namin ay ganoon din ang paghakbang nila. Maya-maya pa, may sinaway ang isa sa mga naka-uniforme. "Anong tinututukan mo dyan?" Napatingin ako. Yung baril ng isa, nakatutok sa taas. Hindi na niya kailangang magturo.
Dahil nang iniangat namin halos sabay-sabay ang ulo namin, kitang-kita namin sa taas nun. Sa pinakamaliit na tanglaw ng liwanag ng buwan, sa sukal ng gubat na yon, merong 3. Base sa kasuotan nila, isang babae at 2 lalaki ang nasa may mga sanga. Daig pa ang unggoy na nakabukaka at nakadipanon. Nakahawak na nakabalanse sa bawat sanga ng puno. Habang nakaharap sa amin at unti-unti ding gumagapang sa kung saang direksyon kami papunta. Huwag kayong magsayang ng bala. Habang walang nakakalapit o mananakit ay huwag kayong magpapaputok. Hindi ko magamit ang itak ko noong mga oras na yon. Kasi magkadikit kami kaya nagmistula akong kumakapit sa patalim at sa telang nilagyan ko ng abo at asin. Protektado namin si Bal. Hanggang sa makaramdam kami ng parte na tila pababa na sabi ni Bal ay bumalanse kaming maigi dahil medyo matarik pero kakayanin naman naming nakatayo yon. Nakalabas kami sa masukal na daan na yon. Dahan-dahan. Bawal magkamali sa bawat paghakbang. Hindi namin inalis ang titig namin sa mga aninong nakasunod sa amin nun. At nang tuluyan na kaming makalabas sa gubat, huminto ang mga ito. Nakatitig. Ramdam namin ang mga titig nila kahit na iba ito sa mga naririnig kong mga kwento na nagbabaga ang mga mata. Sila, purong madilim lang. Nakatayo sila sa kani-kanilang mga pwesto na tila nagmamatsyag nun. Huwag niyong ialis ang tingin niyo sa kanila. Ngayon lamang kami nakasagupa ng mga ganyan pero naririnig na namin ang mga yan. Takot din sila sa bala at pulbura. Malapit na kaming makabalik ulit sa isang parte ng bundok na mapatag. Maliwanag na noon. Maliwanag na ang paligid ng dahil sa buwan. Nang walang ano-ano, napasigaw ang isa sa mga kasama namin. Muli kaming tumingala sa taas kasi may tinuturo siya. Yung mga nilalang na tinutugis kami, pumapataos-dos pababa. Napakabilis nilang tumakbo gamit ang kanilang mga kamay at panon. Sumisigaw. Hinding-hindi ko makakalimutan ang liksi ng mga ito. Na para bang pinagbigyan lamang kami na makalabas noon. Pinatutsadahan ito ng isang putok ng baril pero ang bilis umilag. Pagkasigaw ng sinasabing leader namin na huwag nang magpapaputok at hindi pa natapos ang sinasabi nito ay biglang nagkanya-kanyang takbuhan ang mga kasamahan namin maliban doon sa kasama ng mga nakauniforme. Nabulilyaso na. Kinapitan ko yung umiiyak na si Ruel. Sinigawan ko si Bal na huwag tatakbo. Hindi kami umalis ng dikit sa may mga baril habang ang iba ay pumadaos-dos na at nagkanya-kanya ng takbuhan. Mura ng mura yung lalaking kasama namin dahil sa biglang pagkakanya-kanya ng iba noon. Umiiyak si Ruel na sinasabing mamamatay na kami. Tinampal ko ito. Sabi ko, makakauwi kami. Kinuha namin ang oportunidad na nagkahiwa-hiwalay ang mga nilalang. Inuuna yung ibang tumatakbo ng kani-kanila lang. Dito ay dinoble namin ang paghakbang na patakbo nang hindi naghihiwalay noon. Dahil sa tansya namin ay hindi na aabot ng 1 minuto. Maaabutan kami kapag kami ang pinuntirya ng mga yon. Sabi ni Bal, kailangan naming makarating sa ilog dahil meron pang mga backup doon. Pagkarating sa patag na mga humahabol sa amin, nagkalat din sila. Nagsimula na akong manginig nang makarinig ako ng isang sigaw sa hindi kalayuan. Humihingi ng saklolo at nagmamakaawa. Kasabay nito ay ang pagmumura ni Bal at sabi niya, "Boses ni Noel yun ah.
Bal! Huwag mo nang hanapin, Bal! Huwag kang lalayo! Ramdam ko yung pag-aalala ng kaibigan ko pero mas alam namin na lalala ang lahat kapag naghiwalay pa kaming mga natitirang magkakasama noon. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa mga nagtatakbuhan pero naramdaman na lamang namin na tumatakbo na rin kami. Sinasabayan namin ang bilis ni Bal at palingon-lingon kami sa paligid. May naririnig pa kaming isang putok sa hindi kalayuan. Nagtinginan ng mga nakauniforme. Kumpleto sila. Ibig sabihin ay meron pang may dalang baril na iba, maliban sa grupo ng mga nakauniforme na yon. Hindi na namin alam kung saan kami sumuksok noon o saan kami pinadadaan ni Bal. Pero para akong nabunutan ng tinik nang muli kong narinig ang agos ng tubig. Ibig sabihin ay malapit na kami sa ilog. Dito na binaba ng mga kasama namin ang baril nila. Kanya-kanya na kaming buwelong tumakbo patungo sa ilog na yon, na siyang tanging pag-asa namin para makatakas. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? So, ngayon yung shoutout natin ay yung mga nag-celebrate lang ng membership nila sa Centennial kasi kahapon nag-shoutout na tayo ng mga nag-message. Salamat sa bagong membro, Kabansag Dental Channel. Hello sa'yo. Mukhang magandang channel to Kabansag Dental Channel. From the word dental siguro more on vlog sa mga ipin, tama? Happy 4 months Vin Alfaro, Michelle Blando at Gracie. Happy 5 Cirilo de la Cruz. Happy 6th Hanili Loyola and Yukihito. Happy 7th Mayet Salamuding Esparza. Happy 8 Iggy Puzon. Happy 10th John Lu Official at Perry Grace Rosales. Happy 12 Mary Antoinette Motay. Happy 14th Isaiah Gratil and Del Rey Reed Ausan. Happy 16th Mervin Tiopes and Okume. Happy 18th Regan Simon. Happy 20th Elaine Almira. Happy 22nd Ligaya Punay. Happy 24th Carmelita Mabanag at happy 26 Catherine Abilinosa. Hello mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas abangan natin. Tingnan ko kung kaya kong ubusin hanggang sa finale bukas. Okay? Salamat, happy weekend.